Namili nga ako ng 3 pirasong buko para sa gagawin kong buko pandan na salad. At ayan, nabiyak ko na nga dyan at tinanggal ko na nga rin yung sabaw kasi ininom na namin. At sabi ko nga sa pamangkin ko ay linisan nga niya para naman may ambag siya for today's video. At sabi ko nga ay lubos-lubusin niya na kaya pinakayod ko na rin, char. Gagamit nga pala ako dito ng Mr. Gulaman powder na buko pandan flavor. Isang sachet nga lang yung binili ko kasi kunti lang naman yung gagawin ko. Isang kaserola nga ay naglagay nga lang ako dyan ng 3 basong tubig. Pagkatapos ay hinalo ko nga lang doon yung isang sachet ng gulaman powder. Nung mahalo ko na ang mabuti, saka ko naman sinalang sa aking electric cooker hanggang sa kumulo. At nung kumulo na nga ay saka ko naman transfer sa lalagyanan. Madali lang naman kasing maluto yung gulaman na powder. Mga ilang minutes nga lang ay luto na agad. Bali 2 lalagyanan nga palang nagamit ko dyan. First time ko nga lang pala magluto ng buko pandan at hindi naman pala mahirap, madali lang pala. Natakam kasi ako sa napanood ko kaya ito na nga lang yung gagawin kong pagkain namin para sa Noche Buena. At eto nga't sinapian yata ng kasipagan itong pamangkin ko kaya naman napaghugas ko na nga rin siya dyan. Marunong din naman pala siyang maghugas, akala ko kumain lang ang alam, charot. Hindi naman kasi halata sa katawan niya, diba, char? Pag siya nga yung kasabay kong kumain, pati ako napapa-underize, char. At ayan, habang naghuhugas nga ay nakikipag-marites pa. Diba, hindi naman halatang marites yan, char. Sabi ko nga sa kanya, tapusin niya muna yung hinuhugasan niya bago mag-marites, char. At ayan, matigas na nga pala dyan yung gulaman powder. Nilagay ko nga yan sa ref para tumigas agad. Ayan nga pala lahat yung nakayod naming buko. So ayan, bali hiniwa-hiwa ko na nga pala dyan yung gulaman ng pa-cubes. Hindi nga pantay-pantay dyan yung pagkakahiwa ko. May malaki nga at may maliit. So ayan, nahiwa ko na nga pala lahat dyan yung mga gulaman. Kaya naman, transfer ko na nga sa isang lalagyanan. Laking bowl nga pala yung pinaglagyan ko para nga magkasya. Medyo marami din kasi yung nagawa ko nga dyan. Akala ko nga kunti lang yung magagawa ko kasi isang sachet nga lang yung binili kong gulaman. At ayan, may transfer ko na nga sa isang lalagyanan. Ito namang pamangkin ko ay tinitignan nga niya kung may malalaking ang hiwa. Tulad nga ng sabi ko kanina, hindi nga pantay-pantay yung pagkahiwa ko dyan. Kaya sabi ko nga sa kanya, tignan niya para mahati nga namin pag masyadong malaki. At ayan, nangingialam talaga siya dyan. Gusto niya talaga magkaroon ng ambag sa vlog na to, charot. Anyways, nilagyan ko na nga pala dyan ng all-purpose cream. Bali 2 pack nga pala ng all-purpose cream yung nilagay ko. Tignan niyo naman yung assistant ko, talaga namang gusto niya nang haluin pero sabi ko nga ay wag muna. Nung may lagay ko na nga pala dyan yung 2 pack ng all-purpose cream ay sunod ko namang nilagay yung niluto kong sago. Hindi ko na nga sana lalagyan dahil tinatamad nga akong magluto pero naisip ko nga na dagdag ingredients na rin yan. So ayan, minekos-mekos ko na nga palang mabuti. Sunod ko namang nilagay yung condensed milk. Isang can nga lang nilagay ko dahil ayaw ko nga ng masyadong matamis. Pero nasa inyo na nga yan kung gusto nyo magdagdag kasi magkakaiba naman tayo ng panlasa. At ayan, nung may lagay ko na nga yung condensed milk ay minekos-mekos ko lang ulit. After that, nilagay ko na nga rin yung kinayod kong buko. Di rin pala masyadong marami yung nilagay kong buko. Konti lang pala yung 3 pirasong buko pag nakayod na. Pero okay nga lang yan, at least may buko pa rin naman. At after kong mahalo ay ayan, tinikman na nga ng aking assistant. Yan nga yung hinihintay niya, ang matikman nga yung gawa ko. Sarap nga daw, kaya naman kakain nga daw siya bukas. Sabi ko naman para sa Pasko natin yan, char. O siya, yun lang muna for today's vlog. Salamat!